sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa ating Panginoon at may pagkakataon na naman tayong makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng live streaming ng ating Midweek Fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share sa ating mga kakilala ang live streaming ng fellowship na ito. At sa atin pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na anointing. Purihin natin ang Panginoon. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magpuri sa Kanya! Hallelujah! Purihin ka aming Panginoon, aming Diyos na mabuking, aming Diyos na mabuting higit sa lahat. Hallelujah! Nagpapasalamat ang puso ko ito, Diyos sa kabutihan at sa katapatan mo. Karapat
Hallelujah. Hallelujah. Puri lamang sa iyo, Panginoon. Kaluwalhatian lamang sa iyo, O Diyos. Patuloy ka naming itataas pamamagitan ng aming pagpupuri, pag-awit, pagpalakpak, pagtaas ng kamay. Hallelujah. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Wala nang hihigit pa sa kadakilan at kabutihan mo, O Diyos, sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Higit ka sa sapat, O Diyos. Hallelujah. 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 Hayaan mo sa oras to, Panginoon. Patuloy namin magamit ang aming buhay, ang aming talento, ang aming kalakasan para maibalik namin sa iyo, Panginoon, pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Sa oras na to, O Diyos, tanging ikaw lamang pasasalamatan namin. Maalala namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay namin. Sa nagdaang minuto, nagdaang segundo, nagdaang araw, Panginoon, nagdaang buwan, taon, Lord, na natili kang tapat. At hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. O Diyos, sa bawat biyaya, sa bawat pagpapala, sa bawat pagpapagaling, sa bawat pag-iingat mo sa amin, sa aming pagising hanggang sa aming pagtulog, ikaw ang aming kasama, Lord. Salamat sa kalakasan na araw-araw, sa kabila ng pagsubok, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Nananatili ang kapayapaan mo, Panginoon. Kadakilaan mo ang kapangyarihan mo. Salamat, Panginoon. Dahil nandyan ka para sa amin, Lord. Thank you for reminding us that we have a powerful God, a magnificent God, an amazing God, Lord. Thank you, Jesus, for everything you've done for us. Thank you, Lord, for the cross, for the blood, Lord, for everything, Lord. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa oras ito sa harap mo magpuri, pero Lord, dahil sa iyong kagandahang loob, kaming malayang nakakapalakpak, nakakaawit, nakakapagpuri sa iyo. And it's all because of your amazing grace, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, at nandito kami ngayon sa iyong harapan na nagpupurit, nagpapasalamat. Kaya, Lord, thank you for this privilege, and we continue to worship your name in spirit and in truth. We continue to lift your name on high, Lord. Hear our hearts, hear our song, hear our praise. This is all for you, Jesus. At patuloy nga kaming aawit at itataas ang iyong pangalan. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang aming dakilang Diyos na buhay. Minsan pa, mga kapatid, sa ating puso, sa ating buhay, ihayag natin ang kabutihan, ang katapatan, ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon.
natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, naihanda po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa ating Panginoon at makinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa ating series na Parables about Stewardship and Responsibility sa topic na The Shrewd Manager, Being Wise in Handling Resources. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Pagpalang araw po mga kapatid, naway nanatili po kayong ligtas kasama ng mamahal po natin sa buhay. Sa pagkapatuloy po ng ating serye tungkol po sa mga talinghaga na tinuro po ng ating Panginoon. So tayo po ay tutuon na sa panibagong serye. Kung nung nakaraan po, nakatuon po tayo sa pananalangin at pananampalataya. So sa serye po na ito, pagtutuunan po natin yung mga talinghaga naman tungkol sa pagiging mabuting katiwala. At sa una pong bahagi ng serye po na ito, tutuon po tayo doon sa tusong katiwala na mababasa po natin sa Lucas 16:1-13. Bago po natin simulan yung ating pag-aaral, samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Pagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na niloob niyo Panginoon na magkatipon-tipon po kami. At patuloy Ama, dalangin po namin na kayo po yung aming mapupurihan, mabigyan ng karangalan sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin Ama, mangusap po kayo sa amin yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo yung aming mapakinggan. Ito po yung dalangin po namin. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, Lord. At simulan po natin yung ating pagtalakay dito po sa Lucas 16:1-13. Sinasabi po rito, nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay.
Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yan. So dito po sa talinghaga, tungkol po sa tusong katiwala. Yan. So binanggit nga po rito ng Panginoon. Yan. So meron pong taong mayaman na may isang katiwala. Yan. Subalit ito pong katiwala po na ito ay nabalitaan po niya na nilulustay yung kanyang mga ari-arian. Kaya pinagsulit po niya yung kanyang katiwala at ang plano nga po ay tanggalin sa tungkulin. At ito pong katiwala po na ito, so sa kanya pong pagiging tuso, ano po yung naisip po niya? So pinuntahan po yung may utang sa kanyang Panginoon. Yan. At sa halip na yung kabuuan ng kanilang pagkakautang, yung kanilang babayaran, yan. So pinabago po yung mga kasulatan. So parang tinulungan nung tusong katiwala yung may utang sa kanyang Panginoon. At ano po yung dahilan? So sa isip-isip nga po nung tusong katiwala po na ito, matanggal man siya sa tungkulin, may magpapatuloy sa kanilang tahanan. So dahil nga po sa ginawa nung katiwala. Yan. At ito rin po ay nabalitaan ng kanyang Panginoon. Yan. At sa halip na magalit, ano po yung ah, sinabi? Yan. So pinuri no Panginoon yung pagiging tuso ng kanyang katiwala. At ang si Jesus Christ po, yan, so pinaliwanag na yung mga taga-sanlibutan ay mas marunong pa na gumamit ng mga bagay sa mundong ito. So na doon yung katalinuhan yan, sa pangasiwa kumpara sa mga makadiyos. At ito po ay paalala sa atin. Ayan. So kung tayo po ay mga mananampalataya na, so sa atin po yung ah, nakatuon yung mensahe ng salita po ng Panginoon. So ito pong Lucas 16, 1 to 13, ito po ay bahagi pa nung mas malawak na ah, pagkapaliwanag po ng Panginoon tungkol sa kayamanan, tungkol sa pagiging mabuting katiwala, at sa pagiging tapat, yan, katapatan po ng mga lingkod. So, yung kung babalikan po natin yung mga nauna po rito sa Lucas pa rin. So sa Lucas po 15, doon po nabanggit yung tungkol po sa talinghaga ng alibughang anak. Yan. So yung nga pong alibughang anak, kinuha yung kanyang mana sa kanyang ama, kahit buhay pa yung ama, at nilustay yung ari-arian o yung manang nakuha niya. At kaya siya po ay naghirap. At yung sumunod naman po dito, yan, sa Lucas 16 pa rin, ay tungkol po ah, sa isang mayaman at si Lazaro. Yan, na sila po ay namatay. Yan. So napunta doon sa dako nung pagdurusa yung mayaman. At si Lazaro naman po ay napunta sa piling ni Abraham. So yung po mga talinghaga po na ito ay nagpapaliwanag din po noong sa paano nga po ba natin ginagamit yung kayamanan o yung mga resources po natin. At napakahalaga po paano natin ginagamit yung mga resources po na ito.
at ano yung kaugnayan po nito doon sa um, susunod na buhay po na naghihintay po sa atin. Yan. So may significance po ba yung kung paano po tayo mamuhay ngayon dito sa lupa doon sa ah, walang hanggan, yung ating pong palagiang tahanan. Yan. So sino po yung mga kausap dito ng Panginoon? So sino po yung mga tinuturuan po niya? So nandun nga po, ito po ay para sa mga mananampalataya. So in particular po, dito po, tinuturuan po niya yung kanyang mga alagad. So, hinahanda po sila. Subalit nandun din po na nakikinig po sa kanila yung mga Pariseo. Yan. So, yung mga tagapagturo ng kautusan. Yan. So, bagamat ito po yung mga tagapagturo ng kautusan, pero yung po kanilang priority, ayan, ay hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po? And kung tutuloy po natin sa Lucas 16:14, nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Yan. So yung mga Pariseo po, sabi po rito, sakim sa salapi. Yan. So misplaced po yung priorities. So bagamat sila po ay pagkakakilala sa kanila, sila ay lingkod ng Diyos, ang tagapagturo ng kautusan ni Moises, pero ang ang puso po nila, yan, yung mas pinahahalagahan po nila ay yung kayamanan. Yan. So yung salapi. Yan. Kaya nga po yung nandun po yung sinabi rin ng Panginoon sa verse 13. Walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yan. At in particular po, yung audience po dito, yung mga Pariseo, na yung pong kanila pong pinaglilingkuran o yung purpose po nila ay para yumaman. So dahil nga po sabi rito, sakim sa salapi. Yan. Bahagi rin po ito na yung tinutukoy na the travel narrative. Yan. Kasi sa panahon po na ito, kasalukuyang pong naglalakbay si Jesus at yung kanyang mga alagad patungong Jerusalem. So mula po ito sa Lucas chapter 9 hanggang Lucas 19. Yan. At sa panahon po na ito, yan, so marami pong itinuro ang Panginoon sa kanyang mga alagad. So tungkol nga po sa katapatan, tungkol sa pagiging mabuting katiwala, at ano po yung mga bagay na dapat pinahalagahan po natin na meron pong eternal significance. Na ibig sabihin po, mahalaga, hindi lang po dito sa buhay po na ito, maging sa buhay po na darating. Yan, yung walang hanggang buhay na ipinangako po ng Ama. So ano po yung mga pangunahing tema dito po sa Lucas 16? So una po, yung pagiging responsible. So yung ah, paano nga po ba natin pinangangasiwaan yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So kung iyan man po ay pera, iyan man po yung mga ari-arian po natin, iyan man po yung oras po natin, yung lakas po natin. Yan. So lahat po na yan ay galing din po sa Panginoon. At sabi nga po sa salita ng Diyos, walang tatanggapin ang sino man malibang ipagkaloob ng Diyos. Yan. At lahat po ng ginawa po natin, yan, paano po ginugol ang iyong panahon sa mundo po na ito, yung mga resources na meron ka, saan mo ginamit, lahat po yan ay ipagsusulit natin sa Panginoon. So bakit kailangan natin ipagsulit? Kasi po yan ay mula sa Panginoon, ipinagkatiwala sa atin. Yan. Maging ito pong sanlibutan. Yan. So yung nilikha po ng Diyos. Yan. So tayo po ay ginawang katiwala. Yan. At napakalaking mga suliranin nga po, hindi ba? Yung mga problema sa kalikasan. Yan. Kaya po nandyan po yung mga pagbabago sa panahon, yung high heat index, yung pollution. So lahat po yan
ay dahil po sa maling pangasiwa ng mga yaman sa kalikasan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yan. So pero lahat po yan ipagsusulit po natin sa Panginoon. At may mga ilang talinghaga pa na tinuro po ang Panginoon na nakatuon din po sa ganitong tema. Yan. So halimbawa po yung mayamang hangal sa Lucas pa rin po, Lucas 12, at yung malaking handaan yung sa Lucas 14 na pinakikita po rito ano yung maaring panganib. So pagka hindi po tama yung paggamit po natin sa mga bagay po na ito, sa mga ipinagkatiwala sa atin. At nandun nga po yung challenge. Yan. So para po sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, na gamitin po natin yung mga resources wisely sa tama pong paraan. At napakaganda po nung sinabi na yung napapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So nakatuon din po ito sa paglilingkod. So paano po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Sa ating po bang paglilingkod? Yan. So ginagamit po ba natin ng mabuti, ng mainam, yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Yan. Kasi dahil po sa paglilingkod din, yan. So kung ano po yung meron po tayo, ito rin po ay mula sa Panginoon. Walang makapaglilingkod sa Panginoon kung wala pong um, kaloob na buhat sa banal na Espiritu. So tayo rin po ay pinangangasiwa dito at ipagsusulitin po natin yan sa Panginoon. Sa unang tingin po parang ang pinupuri ay yung masamang katiwala, di ba? Yung parang pinuri nga ng Panginoon yung katiwala niya sa kanyang katusuhan. So pero hindi po yung dishonesty yung gusto pong ituro dito. So hindi po ini-encourage na tayo po ay maging dishonest. Yan. Kasi nga, di ba, dinaya binago yung kasulatan. So kundi po yung maging matalino po tayo sa ating pong mga ginagawa. So yung kasama na nga po yung sa tamang pangasiwa kung ano po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan. So kasama rin po rito yung paano po tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Yan. So yung sabi nga sa Lucas 16:8, ayan, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Yan, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So yung amo po nung katiwala, pinuri yung katiwala kahit na ang gusto nga tanggalin na sa trabaho. So dahil nga mandaraya. Yan. So pero ang pinuri po dito hindi yung pandaraya nung katiwala, kundi yung katusuhan niya, yung cleverness, yung karunungang ipinamalas nung katiwala. So para ang inisip nga po niya na kahit siya matanggal dun sa tungkulin, yan, meron pa ring tatanggap sa kanya. At nandun po yung contrast na binanggit ang Panginoon na mas tuso yung mga nasa sanlibutan. Ibig sabihin po ng makasanlibutan ay wala pang pananali sa Diyos. So hindi pa kumikilala sa Panginoon kaysa doon sa mga makadiyos. Yan. So sana po huwag tayong ma-offend. So ito po yung katotohanan at challenge nga po para sa atin. Sa kabila po na tayo ay pinagpapala ng Diyos, yan, nasa ilalim ng biyaya, ng kagandahang daw po ng Diyos. Pero sa paraan pala ng pangasiwa, yan, sa mga bagay-bagay, mas nakalalamang pa pala yung mga nasa sanlibutan.
Yun lamang po, yung ginagawa nila ay para sa maling paraan, sa maling purpose. Kaya ikapapahamak din po nila yon. Pero tayo po, yan, na tama naman yung layunin natin. Yan. So kung tayo nga po ay maka-Diyos, yan, so tayo po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So tama yung purpose po natin, layunin po natin, mabigyan kaluguran ng ang Ama. Yan. So maipahayag yung mabuting balita, to share the gospel. So yan po yung layunin po natin. Yan. So sana po malinaw sa atin na magkaiba yung layunin ng nasa sanlibutan sa mga maka-Diyos. Yan. So sa sanlibutan nga po, ang layunin ay yung yumaman, yung para sa nauukol sa kanilang sarili. Pero pag sinabi pong maka-Diyos, ay patungkol nakatuon sa Diyos. Amen. Ang ibig bigyan, kaluguran o kasiyahan ay ang Panginoon. So kung sa purpose po, mainam. Yan. So kung ikaw ay maka-Diyos, yan, ikaw ay sa Panginoon, mananampalataya ka, isa kang Kristiyano, so nakatuon ang buhay mo sa pagtunay na pagsamba. Yan. So yun nga po, yung mabigyan kasiyahan ang ating Panginoon. So lamang yung kaparaanan po, yung gusto po ng Panginoon na pagtuunan po natin. So yung ginagamit po ba natin ng mabuti kung ano yung pinagkatiwala sa atin. So para po ma-achieve yung layunin po natin, objective po natin to glorify the Father through Jesus' name and to to preach the gospel, to spread the good news. So yung mga anak nga po ng Diyos, yung mga nasa liwanag, ito po yung mga mananampalataya, yung mga tumanggap na nalig kay Jesus bilang Kristo, bilang anak ng Diyos na buhay. So mas dapat po maging maingat po tayo sa ating pong pangasiwa sa mga pinagkatiwala sa atin. So dahil po tayo po'y nakakaalam ng katotohanan at alam po natin yung mga ginagawa po natin dito sa lupa, may ah, epekto yan doon sa kahantungan po natin sa susunod na buhay. So nandun po ba na tayo po ay tapat na katiwala? So ibig din po ng Panginoon, yan. So dahil nga po ang kinakausap din niya po rito, tinuturuan po niya dito ay yung kanyang mga alagad, yan, na maging maingat po tayo. So thoughtful and intentional sa ating pong mga ginagawa. So kasama na po kung paano po natin ginagamit yung mga resources po natin, yung oras, yung lakas. So saan mo ginugugol yung mga resources po na yun, yung buhay mo. So ibig sabihin po, paano po tayo namumuhay? So yung pong focus nga po natin, so dito sa Lucas 16, is about stewardship. Yan. So sa pagiging isang katiwala. And from the time of creation, sa paglikha, so ginawa po tayong tagapamahala ng Diyos. So we are stewards. So hindi po sa atin yan. Lahat po ng nandyan, yan po ay sa Diyos. So lahat po ng nakikita natin, wala pong anuman na talagang atin. So, mula po yan lahat sa Diyos. Ang nagmamay-ari po ng lahat ay ang Diyos. Kaya nga po sa Kanya tayo magsusudi. Yan. So, siguro po yung mas pinakamadali yung sa mga resources po muna, yung halimbawa po sa pera. Yan. So, how do we manage our finances? Okay. So, saan mo ginagamit yung pera? So, tinuturuan din po tayo na wag muna nating gamitin sa mali, yan, so sa masama, at wag po nating sasayangin yung mga resources. So, may purpose po ang Panginoon. Bakit po ipinagkatiwala sa atin yan, sa iyo, yung mga resources po na iyan.
Sabi po dito sa ah, Kawikaan 21:20, ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Yan. So kung hindi po pala tayo marunong mag-manage ng mga resources po natin, yan. So ang turing sa atin ng Panginoon ay ayon dito sa salita ng Diyos, mangmang. Yan. So kasi nga, winawaldas, sinasayang po yung mga resources. So, paano pong sinasayang? Sa halip po na magamit po ito para po sa mabuti, yan. So, sa makabubuti sa kapwa, yan. So, ay ginagamit sa masama, sa bagay na ikapapahamak natin o ikapapahamak ng iba. O kung hindi man, ay nasasayang. Hindi nagagamit ng mabuti. At ito nga po ay lahat ipagsusulit natin sa Panginoon. So, halimbawa po sabi ni Pablo dito sa 1 Corinto 4:2, yan, dapat ninyong kilalanin, yan, sabi sa verse 1, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Yan, so hindi lang po si Pablo, yan yung mga alagad, yung tinutukoy po rito. So kundi lahat po ng mga mananampalataya. So tayo nga po ay mga katiwala, stewards. At bilang mananampalataya po, ano yung pinagkatiwala po sa atin? Sabi rito, katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Yan. So patungkol sa Diyos. Yan. So ito po yung karunungan ng Diyos. Ito po yung gospel. Ito po yung mabuting balita. Ito po yung um, mensahe tungkol po sa Panginoon. So tungkol po sa plano ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan through Jesus Christ. Amen. So sa atin po pinagkatiwala. Yan. Ni-reveal po sa atin ng Panginoon. Dapat po ibahagi po natin. Share the gospel. Yan. So kung ito po ay binabahagi po natin, tayo po nagiging tapat na katiwala. Sabi sa verse 2, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Yan. So kaya kung ikaw po ay mananampalataya na, ikaw ay tumanggap na nalig kay Kristo, ikaw ba ay tapat na katiwala? So ipagpalagay po natin na tayo ay ligtas na dahil ang daan sa kaligtasan ay yung manalig kay Jesus Christ. Okay, so sige po. Pagpalagay natin na nampalataya ka, so ikaw ay ligtas na. So pero yung kaligtasan po na yan, ano yung binunga sa buhay mo? Idinulot po ba niyan na ikaw ay maging tapat na katiwala ng Panginoon? So kung ikaw ay tapat na katiwala, so yung hiwaga ng Diyos, yan, so yung kagandahang loob ng Diyos na ipinamala sa atin sa pamamagitan ni Kristo, ito po ba ibinabahagi natin? So hindi po kinakailangan na bawat isa ay mangangaral, tagapagturo o guro, pero dapat po bilang mananampalataya, lahat tayo ay bahagi sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos, sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yan. Kasi nga po yung Great Commission, yung sabi po ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Hindi lang po ito para sa mga alagad, sa mga disciples. Ito po ay para sa lahat ng mananampalataya. So dapat po bahagi po tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagdi-disciple. So gawing alagad ni Kristo ang mga tao. So sa iba pong bahagi ng kasulatan, sa iba pong mga
turo ng Panginoon. Yan. So makikita rin po natin yung similarity do sa theme dito po sa Lucas 16. Yan. So halimbawa po yung maring mas familiar po sa marami, yung parable of the talent. Yan. So yung sa Mateo 25:14 to 30, kung paano po yung Panginoon. Yan. So may pinagkatiwala rin po sa kanyang mga lingkod. So iba't iba yung amount. Yan. So pero hindi po ang amount ang ano rito yung usapin dito. Yan. So yung iba po, hesitant po na maglingkod kasi sabihin kulang ng ganito, ng ganon. Pero kung titingnan po natin yung sa parable of the talent, iba-iba yung pinagkatiwala sa kanila. Pero hindi po iyon kung hindi yung laki, kundi paano nila pinangasiwaan yung ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Yan. Kasi kung maliit o malaki man yan, basta ipinagkatiwala sa iyo, ipagsusulit mo yan na kung kanino, kung sino yung nagbigay sa iyo niyan. So, pagsusulit mo yan. So, yun nga po yung meron pong matalino at may hangal. Yan. So, ano po yung kaibahan ng matalino? So, ginamit yung pinagkatiwala sa kanila. Pinagyaman. Yan. Hindi po nila sinayang. Sino naman po yung hangal? Yung pinagkatiwala sa kanila, hindi nila ginamit. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bawat isa po sa atin tumanggap ng kaloob na naghahayag na sumasa atin yung banal na Espiritu. Amen. So merong pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Sa tingin mo man maliit o malaki yung pinagkatiwala sa iyo, dapat gamitin mo, pagyamanin mo. Dahil pagsusulit mo yan sa Panginoon. At binanggit nga po doon sa Lucas na gamitin po natin, pangasiwaan po natin. At napakasarap po na pagdating po nung panahon, yan, so pag tayo po inarap ng Panginoon sa Ama, ang marinig po natin, sinasabi rin sa Mateo 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So, ano po yung pangangasiwaan in the future? Yung sa for eternity. Amen. Yan. So, yung buhay na hantong sa langit. Amen. At kung dito, yung maliit na halaga, yung dito po, habang tayo pa ay nandito sa lupa, meron nang ipinapangasiwa sa atin ang Panginoon. Lahat nga po tayo, we are stewards. Katiwala. Yan. At ito pong buhay na ito, bagamat maiksi, yan. So hindi temporary lang po tayo dito sa mundo, pero dapat po gamitin din po natin ng tama yung buhay na pahiram ng Panginoon. Yan, kasi doon naka-base kung tayo po ay pagkakatiwalaan sa mas malaking halaga. Yan. So yun nga po yung sa eternity. Amen. So dito pa lang. Yan. So meron na pong tayong dapat pangasiwaan ng mabuti. Yan. Doon nga po sa Lucas 16:10, yan. So sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, sabi nga, little things means a lot. So, kahit maliit po yan, pero kung ginamit mo ng tama, yan. So, para sa mabuti, so kung ikaw ay lingkod, yan, ikaw ay nakakilala sa Panginoon, so ginagamit mo yan with eternal purpose. Yan. So, yung pong maipakilala si Jesus Christ, maibahagi yung kagandahang loob po ng Diyos, ma-share yung gospel. At hindi lang po yan sa yung pagiging part ng ministry
Yan. So yung sa mga ginagawa po natin sa church, sa anumang aspeto po ng buhay po natin, dapat po maging tapat. Yan. So mabuting katiwala po tayo. Sabi po rito sa Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So kayo po ba ay ama ng tahanan, ina ng tahanan, bilang anak, bilang kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho sa iyong pinagtatrabahuhan, sa ahensya, ikaw iba ay negosyante, sa iyong pagninegosyo, ikaw ba ay naglilingkod sa pamahalaan? So meron ka bang tungkulin, posisyon sa pamahalaan? Ano man yung ginagawa, lahat po yan ipagsusulit natin sa Panginoon. Sabi po rito, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So, ibig sabihin po, gagawin po natin ng pagbubutihin po natin, pangasiwaan po natin ng mabuti, yung katungkulan, yung posisyon, yung mga responsibilidad po natin, alang-alang sa Panginoon. Amen. Because as children of God, so tayo po namubuhay na dahil sa Panginoon. Yan. So yung buhay po natin ay sa Panginoon. Hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili. Yan. At ang dapat po yung gusto po natin bigyan ng kasiyahan ang Panginoon higit sa lahat. Yan. So kasama po dyan yung diligence and integrity. So gaano ka ba katapat sa tungkulin mo? Yung oras mo, yung ginugugol mong panahon. Yan. So nandun po yung katapatan. Yan. Hindi mo ba dinadaya yung oras? Hindi mo ba dinadaya yung mga pinagkakatiwala sa'yo? Yung mga lumalapit sa'yo, yung nangangailangan? Nandun din po ba yung integrity? Yan. So, halimbawa nga po, ayan, so sa katatapos lang po na midterm election, yan, so meron po mga naproklama na nanalo. Yan. So, hindi po natapos na nanalo po. Yun na, gayon na lang. So, ang sunod na po dyan ay yung tumayo po tayo doon sa posisyon, sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng mga botante. Yan. So, as a public servant, so bilang lingkod bayan, meron po tayong dapat na accountability sa ating pong mga ah, pinaglilingkuran. Yan. So, yung sa mga mamamayan. So, yung sa unang bahagi po ng Lucas 16, yan. So, pinakilala nga po rito yung tusong katiwala. Yan. At ang sabi nga po, yung pinagkatiwala sa kanya, di ba? Nilustay niya eh. Kaya gusto na siyang tanggalin sa tungkulin. So, nilustay yung ari-arian ng kanyang Panginoon. Yan. So, nandun po yung paalala sa atin na use are the resources entrusted on us wisely. So, kasi pwedeng tanggalin ka dyan eh. Wala pong permanente sa mundo. So, oo nga, ngayon, na-enjoy mo yung kung ano man yung posisyon na meron ka. Pero lahat po na yan, panandalian. Lahat po na yan, dilipas. So, ang tanong, habang nasa posisyon ka ba, ano ba yung ginawa mo? Meron ka bang ginawa? Baka wala ka man lang ginawa nung nasa posisyon ka. Sayang. Ang dami pa naman na ah, nagtiwala, kaya ka ibinoto. Hindi man alam yan nung mga binoto mo, meron pong Diyos na nakakaalam ng lahat. Yan. At lahat po yan ipagsusulit po natin sa Panginoon. So at wag nga po tayo na tumulad doon sa mga pariseo na mali yung purpose. So mali yung tuon, mali yung priority.
So ano lang priority nila? Salapi, yumaman, pansarili. Amen. Kaya hindi nila na-appreciate yung wisdom na binabahagi ng Panginoon. Sabi nga sa Korinto, yung pinapahayag nagiging mabangong halimuyak yan, para sa mga inililigtas. Yan, pero doon sa mapapahamak, umaalingasaw. Hindi nila matanggap um, yung mabuting balita. Yan, yung tinuturo ng Panginoon. Yan, ito po yung nangyari dito. Kaya kinutya nila si Jesus Christ. So tayo nga po, yan, so um, ang focus po natin, yung tuon po natin, yung priority po natin. So, is para po sa paghahari ng Diyos. Yan. So tayo nga po tumanggap ng dakilang komisyon. Sabi sa Mateo 28:19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Kaya po yung paggamit po natin ng resources, dapat nakatuon din po dito. Yan. So, ano man yan, lahat po yan. Kung tayo man ay nagtatrabaho, nagnegosyo, dapat po bahagi. Hindi lang bahagi, actually, ito na dapat yung dahilan ng mga ginagawa natin. Amen. To share the gospel, to make all nation disciple of Jesus Christ. Amen. So paano po yun? May pangangailangan ako. May pangangailangan yung pamilya ko. Sabi po sa salita po ng Diyos, Mateo 6, pag sumakita nyo ng higit sa lahat na pagharaian kayo ng Diyos at makasunod sa kanyang kalooban at idaragdag ang lahat ng ito. Amen. Hindi ka kailangan mabalisa sa mga pangangailangan mo. Sabi ng Panginoon, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Idaragdag po niya. Amen. Sa iyo. Huwag kang mabalisa, sa iyo kakanin, inumin, daramtin. Sabi, ito yung mga inaalala ng mga wala pang pananalig sa Diyos. But as a believer, as children of God, amen. So alam po natin, tapat ang Diyos. Yan. So hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Yan. At yung resources po niya, hindi mauubos. Yan. Sabi po sa Pilipos, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So hindi ka magkukulang. Amen? So salip, ano po, higit sa lahat, ang pahalagahan po natin, yung pagtuunan po natin, yung kingdom, yan, yung paghahari ng Diyos, yung pag-share ng gospel. Amen. At sabi nga po natin, yung sharing the gospel, it's not necessarily through preaching alone. So hindi lang po sa pangaral na tulad nito. Una po, sa pamagitan ng ating buhay. Paano po ba tayo namumuhay? Paano po tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Yan. So nare-reflect po ba sa atin yung pagandahang loob ng Diyos? Yung pag-ibig ng Diyos? So nandun po ba yung malasakit? Nandun po ba yung pagpakita ng katarungan, pagiging tapat? Yan. So yan po, part po yan ng sharing the good news, the gospel, na makita sa buhay ng mga anak ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. So wala naman pong hahanapin sa atin kung walang ipinagkatiwala. Pero ang totoo nga po, bawat isa po sa atin, meron pong kaloob na tinanggap mula sa Panginoon. And God expect us to use it wisely and responsibly. Yan. Sabi po rito sa mga gawa 18:3, yan. So si Pablo po yung tinutukoy rito, at dahil sila'y manggagawa ng tulda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Yan. So paano po mapapakita yung pagiging tapat? Yan. So sa bagamat nandun, pwede naman kasi naglilingkod na sa time po na ito si Paul.
na yung kanyang mga pangailangan ay matustusan na lang ng iglesia. Yan. So pero inibig po ni Paul na magtrabaho pa rin. Yan. So kasi may lakas naman siya, may kakayanan naman na ibinigay sa kanya ang Panginoon. So ginamit po niya. So hindi po siya umasa doon sa iba. Yan. So yung tulong na magmumula sa iba. So kundi ginamit po niya kung ano yung pinagkatiwala sa kanya. So nagtrabaho pa rin si Paul. So, kasi yun din po, yung trabaho, pinapangasiwaan din po yan. Pinagkatiwala din po sa atin yan ng Panginoon. At sa iglesia nga po, ayan, so tayo po ay isang katawan. So napakahalaga, una, pinakikita po natin yung malasakit sa isa't isa. So tayo nga po ay magkakapatid. Yan. So hindi man po sa dugo, ay pinagbuklod-buklod po tayo dahil sa Panginoon. At yung as part of the church, so tayo nga po ay parang isang katawan. At yung katawan, bagamat may iba't ibang bahagi, ay isang katawan pa rin. At paano po natin mapapakita yung tapat na pangasiwa, pagiging tapat na katiwala. Kung as part of the body of Christ, ginagawa po natin yung part natin. So, hindi ka man yung mata, hindi ka man yung tainga o yung bibig, yan. May mahalagang gampanin ka pa rin, may part ka pa rin. So, hindi po lahat pare-pareho nung ah, gampanin. Pero lahat po tayo as children of God, bahagi po tayo ng iglesia. So meron tayong tinanggap na kaloob na dapat gamitin po natin para sa ikabubuti ng lahat. So hindi mo tinanggap yan para sa iyo lang. Bagamat purpose din po niyan para sa iyong ikabubuti. Amen. So lagi po, ang layunin po ng Ama, ng Diyos sa atin through Jesus Christ, yung para sa ating ikabubuti. Pero bahagi po niyan, yung ipinagkatiwala sa iyo ay gamitin mo para sa ikabubuti ng lahat. Yan. Sabi rito sa Gawa 2:44 to 45, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang ari-arian ay tunuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. So sa body of Christ po, tayo po mahalaga. Ganyan po pinakita ng Panginoon yung malasakit niya sa atin. Yan, ibinahagi po tayo sa iglesia na kanyang katawan. Yan, di ba? Pagpapahalaga po sa atin yun ng Panginoon. Amen? Para makita po natin, may ah, role pala tayo, may purpose po tayo, bakit tayo nabubuhay. Yan. So hindi po tayo basta nag exist lang. So God created us for a purpose. Yan, at part po niyan, yung para sa ikabubuti ng iglesia. So yung pong tinanggap po natin na kaloob, yan po ay mula sa banal na Espiritu. Yan. So sa iglesia nga po, may iba't ibang gampanin, may iba't ibang ministry. So mahalaga po makibahagi po tayo. Yan. So mga um, gampanin po na iyan, kung ano po yung ipinagkatiwala sa atin. Yan din po ay bahagi ng pagiging tapat at mabuting katiwala or stewards. So maging po doon sa pagbibigay. Yan. So ito man po yung binibigay po natin sa iglesia. Yan. So yung ating po mga kaloob o handog. Ito man po ay yung binibigay po natin na tulong sa ating kapwa. So, love offering. Yan. So yung pagtulong, papakita ng malasakit sa kapwa. Ano po yung sabi rito sa 2 Korinto 9:7? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So yung pong una, kung meron nga po tayo, iyan ay sa Panginoon. So tinanggap mo yan
dahil may dahilan ng Panginoon. Yan. So, pinagkatiwala sa iyo. Yan. So, para saan po? Yan. So, para sa mabuti. Yan. So, maaaring sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ng kapwa mo. Amen. Sa ikabubuti ng iglesia. Yan. Dahil nga po tayo bahagi ng isang katawan ng church. So, gamitin po natin. Yan. So, ibahagi po natin. Yan. So, gamitin po natin sa tama. Pag sinabing sa tama, kung ano yung purpose talaga, bakit iyan ibinigay ng Panginoon. Yan. So kaya po yung pagbabahagi, either sa kapwa o sa iglesia, ay pagpapakita rin po ng stewardship, yung pagiging mabuting katiwala. Yan. Kasi nga po, ultimately, lahat naman po yan ay sa Panginoon. At hindi po magiging kakulangan sa atin yan. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Amen. Hindi ka magkukulang. So, wag po tayong matakot. Yan. At tayo naman po ay binigyan ng kalayaan. So, kung ano yung maluwag sa loob, sabi, hindi napipilitan. Amen. So, nagagalak po ang Panginoon sa nagbibigay ng sabi rito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, yun po yung ibig ng Panginoon, cheerful giver. Yan. So, hindi ka tumutulong na pagkatapos naman, sama ang loob mo. Bakit? Bakit ba bibigyan yan? Bakit tutulungan ba yan? Amen. So, pero bakit may kagalakan po? So, una, alam po natin yung nabibigyan kasiyahan ang Panginoon pagka tumutulong po tayo, pag nagbibigay po tayo. Amen. At alam po natin na lahat naman ay sa Panginoon. Tayo po ay hindi pinababayaan ng Panginoon. So, naging sapat-sapat. Higit pa sa sapat. Yung sabi nga, patong-patong na biyaya yung nagmumula sa Panginoon. Yan. So, isa pa po na pagkapakita ng pagiging faithful servant, steward o katiwala, yan. Yung pong sa mundo nga po na ito, so bilang mga mananampalataya, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. So, in times of trials. yan. So, pero saan po makikita doon yung pagiging faithful servant, yung pagiging tapat na katiwala? So, paano po tayo nagre-react? Yan. Sa time, halimbawa, hinaharap po natin yung mga pagsubok na iyan. Sabi sa Mateo 24:9-13, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So this is still about stewardship. Amen. So kasi nga, tayo po ay sa Panginoon. Yung buhay po natin ay dahil po sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo nabubuhay. Hindi na po tayo namubuhay para sa sarili, kundi sa Panginoon. Amen. So yung pong pagdating pinauna na po sa atin, darating po yung mga time. We will be persecuted, we will undergo trial, testing, yan. So, ano yung reaction mo? Yan. So, halimbawa, natetest yung pasensya mo. So, yan po, parang madaling maubos yung pasensya eh. Iinit yung ulo mo, magagalit ka. Amen. So, hindi ka na nagiging mabuting katiwala. Yan. So, yung iba po, yung binanggit po rito, yan. So, nung dumating yung mga persecution, yan, ano yung naging reaction nila? Tumalikod sa pananampalataya. Hindi po yan mabuting katiwala. Yung iba, napuot, nagtaksil sa isa't isa. Hindi po yan pagiging tapat na lingkod. Yan.
At yung iba po, niligaw yung mga tao, nagpanggap na propeta. Yan, hindi po yan mula sa Panginoon. Yung iba, nanlamig. Yan, nawala yung pag-ibig. Amen. So, natuon sa sarili, natuon sa mga bagay sa sanlibutan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, yan po yung faithful servant. Yan po yung tapat na lingkod. Yan po yung mabuting katiwala. So, kahit po sa panahon na nandun po yung mga pagsubok, yan, so ito pa rin po natin yung ating sarili sa Panginoon. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. So sa halip nga po, higit na nandun po yung kalinga ng Panginoon sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Pangako nga po niya, hindi niya pahintulot na kayo subukin na hindi niyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan iyon. So it's still victory. So, kailangan lang po manatili po tayo sa Panginoon. Dahil po, bakit may mga trials, may mga pagsubok? Kasi po may hinihingi po yung pagiging alagad. Yan. At yung mga trials po na ito, as a servant, bilang lingkod. So, hindi po dahil gumawa ka ng masama. Yan. So, kaya ka ah, pinarurusahan, may ginawa kang mali, may ginawa kang masama. Yan. So kaya ka na-persecute. Yan. Hindi po yung binabanggit po rito. Yung binabanggit po natin ay kaya ka um, pinag-uusig dahil ikaw ay naglilingkod. Yan. So yung pong mga alagad, hindi nilinaw po ng Panginoon, hindi po dininay ng Panginoon na merong hinihingi yung pagiging alagad. At pinauna na nga niya, ito, kung ako inusig, uusigin din kayo. Yan. Kaya nga po sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So yung pasanin po na ito, hindi po ito yung kahirapan. Yan, hindi po. Ayaw po ng Panginoon na tayo, kung tayo mahirap, ang gusto po niya, yumaman tayo. Alis po tayo sa kahirapan. Hindi rin po ito yung karamdaman. Kung tayo po ay may karamdaman, ang ibig po ng Panginoon tayo ay gumaling. Yan. So ano po yung mga ano po na to, pasanin po na to. Yung, dahil ikaw ay naglilingkod. Yan. So kaya ka dumadanas ng pagtitiis. Yan. Kaya ka pinag-uusig dahil ikaw ay naglilingkod. Sumusunod ka kay Jesus Christ dahil ikaw ay sa Panginoon. Amen? At yung sabi nga po sa Lucas 16:13, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan. At hindi ka rin maaring makapaglingkod sa Panginoon kung ang tuon mo ay sa sarili. Yan, makasarili yung hangarin. Yan. So, hindi rin po iyan pagiging lingkod ng Panginoon. Amen? So kaya po dito po sa um, talinghaga po na ito tungkol po sa tusong katiwala. So nandun po, hindi po ang yung pinupuri po dito, yung pagiging masama, yung pagiging mandaraya, hindi po natin ipagkamali. Ang pinakita po rito yung um, dapat gamitin mo yung katalinuhan na binigay sa iyo ng Panginoon para mainam na pangasiwaan kung ano yung mga pinagkatiwala niya sa iyo. Yan, so it's about stewardship, about faithfulness. So nandun po yung crisis na kinaharap nung
katiwala. Ayan. So ano yung naging response niya? Ayan, 'di ba yung nalaman nun ng Panginoon eh nandaraya siya. Tatanggalin na siya sa trabaho. Ayan. So pero naging intentional yung tuso. Um, ano ginawa po niya? Pinuntahan niya yung mga nagkakautang sa kanyang Panginoon. Yan. So, tinulungan sila, pinaliit yung dapat nilang bayaran na utang. Yan. Dahil ang inisip nung katiwala, hindi tatanggap sa kanya kahit matanggal siya sa tungkulin. Yan. Dahil ginawa niya sa tingin niya, ng mabuti yung nagkakautang sa kanyang Panginoon. So hindi po ini-endorse po dito ng Panginoon yung dishonesty. Ang gusto pong pakita yung kung ano yung pinagkatiwala po sa atin, gamit i-manage po nating mabuti. So, halimbawa yung katiwala, konting panahon na lang yung meron siya. Kaya nag-isip siyang mabuti, ano gagawin niya? Para kahit matanggal siya sa tungkulin, may tatanggap pa rin sa kanya. So, at tayo naman po ay kung tayo mananampalataya, tama yung purpose po natin. Amen. Kung ang purpose po natin to worship, to glorify Jesus Christ, to share the good news, to preach the gospel. Higit po, dapat maging uh, matalino po tayo sa mga ginagawa po natin. Kasi ang gusto po natin yung may advance yung kingdom, yung paghahari ng Diyos. So we need to use our resources wisely, including our time, our money, relationship, yeah. So for God's kingdom. At nandun nga po yung kahalagahan ng pagiging tapat at mabuting lingkod. So dahil po lahat ipagsusulat po natin sa Panginoon, paano po natin pinangasiwaan yung ipinagkatiwala niya sa atin. At dalangin ang nawa pagdating ng panahon, so pagmarap po tayo sa Ama, marinig po natin tapat at mabuting alipin. Napagkat tiwalaan ka sa maliit na halaga, magkakatiwalaan ka rin sa malaking halaga. So hindi po tayo magiging mabuting katiwala kung divided po yung attention po natin. Sabi po, hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. So dapat po kung ikay sa Panginoon ka maglingkod. Yan. So hindi sa kayamanan, hindi sa sarili. Yung trabaho mo, hindi yan yung Panginoon mo. Yung negosyo mo, hindi yan yung Panginoon mo. Maging yung pamilya mo, hindi yung pamilya mo yung Panginoon mo. Isa lang ang Panginoon, si Jesus Christ. At siya lang yung dapat mong paglingkuran. Yan. At lahat nga po ng ginagawa po natin dito sa mundo, meron po yung eternal significance. Yan. So dapat po, let us be wise, faithful, uh, good stewards sa mga ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen? Yan, samahan niyo po ako sa pananalangin. Pagpasalamat po natin sa Ama, yung tinanggap po nating mga biyaya, kanyang mga salita. Lord, salamat po Ama sa pagkakataon po na ito na kami po ay makapagsama-sama sa pananalangin. Salamat Ama sa mga salita mo na ipinahayag niyo po sa amin. Ama, buksan niyo pa po yung aming puso't isipan sa mga mensahe po na ito. Ituro niyo po sa amin sa gabay ng iyong banal na Espiritu. So paano po namin ito isasabuhay, Panginoon? Paano na kami po ay mamuhay ng ayon sa disenyo mo na isang mabuting katiwala at tapat na lingkod. Salamat po Ama sa pribilehiyo na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Binahagi niyo po kami sa iyong katawan, ang iglesia, at sa pamagitan po na ito ay makita po namin yung purpose din at significant po namin dito sa mundo. At ano man po yung lugar na ginagalawan po namin, ito man po ay sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagnenegosyo, sa panunungkulan, sa gobyerno, Panginoon, ay maging tapat na lingkod po kami, mabuting katiwala. At dahil po lahat naman ng ito ay sa iyo, at ayon nga sa iyong mga salita, ito po yung lahat ay ipagsusulit po namin. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan, katalinuhan, tamang puso't isipan, Panginoon, sa paglilingkod
maging tapat at mabuting katiwala kami. Salamat po Ama, nawa po lahat ng nakapakinig po na ito ay nabuksan, napagpala ng iyong mga salita. At sa iyo po namin pinabalik yung pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' mighty name. Amen. Palang araw po. God bless us all. Palakpakan nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po, maisabuhay din po natin ito at maishare sa lahat ng ating mga kakilala. At ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, ating midweek fellowship, 6 to 8 p.m. Every Wednesday po yon, via live streaming pa rin po. At syempre po yung ating youth fellowship, every Saturday naman po yon, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin para sa ating mga kabataan. At syempre po yung ating Sunday fellowship, morning session po, 9 to 11 a.m. At ang afternoon session po, 2 to 4 p.m. Meron pong live streaming yung ating 2 to 4 p.m. Yan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre po yung ating pamilya, mahal natin. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless po. God bless.